Hello Kathleen fans! Ito na nga bago tong kakulitan. Kakulitan ni Pops Alden mga kasambreros. Ay ito muna no, congratulations sa Team Pulang Araw kasi nanalo sila kahapon no ng Gandingan Awards mga kasambreros na mula sa University of the Philippines no. Para itong ano kasi 'di ba ang University of the Philippines ay meron sila mga department na kung saan na gumagawad or nagbibigay ng mga awards sa mga outstanding works sa television, sa journalism, and so on mga kasambreros. So ang Pulang Araw dito, 19th UP Camp Broadsock Gandingan Awards, tagahabi ng kasaysayan para sa bayan. So Pulang Araw, congratulations, most development-oriented drama program. So congrats kay Pops Alden mga kasambreros. Grabe no, yung mga gawa nila ay talagang kinikilala. And then ito na nga no, si JV Ejercito din pala ay mahilig sa bike. Nagkasama sila ni Pops Alden magbike mga kasambreros. So magkakilala pala sila no, dito sila sa kasagsagan ng highway mga kasambreros na kung saan ay may kasama rin silang iba. Hindi ko lang alam kung sino isa, si Macy Quijada, JV yan, so JV nga. So ang mga sasabi ng ilan dito ay baka ginagamit na naman sa politika kasi nga ito si Pops Alden ay ma-impluwensya ngayon. So I think kumapa sa akin hindi naman sa parang may bias tayo, pero he is the most influential male personality mga kasambreros sa showbiz, at saka most in-demand brand endorser, at saka si Ma'am Catherine din po sa babae. So yun, after ng ay kumain sila ng light lang tag dito tisoy kasi baka grabe yung workout mo, tas yung pagkain naman is budel so joke lang po mga kasambreros. So ito na nga nag-share din siya ng kanyang sa gym, tapos ito nung sa Clark siya sa aviation group mga kasambreros na kung saan nag-enroll nga siya ng pagiging piloto ay may mga pictures pala sila no. Tapos ang caption dito, grabe si Alden, ang kinis sa TV at saka sa personal mga kasambreros. So nagpa-picture siya dito sa mga estudyante na mga soon to be pilots din po mga kasambreros. Grabe na, marami rin pala mga babae ang siguro mga stewardess or something like that, yung mga kanilang mga mga future jobs mga kasambreros. So ang kulit lang siya, talaga yung nangibabaw yung kaputian dito mga kasambreros. And then ito, si Ma'am Catherine ay nag-post siya kahapon sa kanyang Instagram ng kwintas parang kay Taylor Swift or something yata ito niya na parang souvenir. So wag na nating wearing a piece of today Aries, you today Aries. So parang regalo sa kanya ng kanyang kaibigan mga kasambreros. And hindi po ito kay Pops Alden, so baka and then ito, meron na palang meron na nga prizes yung nag-post yung Myriad Myriad Corporation mga kasambreros ng schedule at saka ng oras ng fun run nila sa May 11. So sa MOA Concert Ground sa Pasay City ito, ang assembly nila is grabe aga no, para sa 16K na layo mga kasambreros, 16 km ay 3 AM. Tapos yung gun start nila ay 4 AM. Tapos yung kanilang cut off ay 7:30 AM. So ito yata yung registration at saka yung assembly time nila mga kasambreros. And then sa 10K, 10 km, alas 4 naman ng umaga. Tapos yung gun start nila is alas 4:30. Tapos cut off is 7:30 lahat. Sa 5K run naman ay 5 AM. Tapos sa 3K naman is 5 AM din po. So ganun po siya. So grabe parang sponsors nito. Hindi lang BDO, meron pa dito GCC Guardiola, Aqua, Boracay, Gatorade, Century Tuna, at saka ayun pa isang to. Basta meron pa Mawel Fund dito rin po mga kasambreros, syempre na kung saan mapupunta ang proceeds nito mga kasambreros. Yung income ay mapupunta sa Mawel Fund mga kasambreros. And then yung endorsement din ni Pops Alden sa Oxycure, meron din po dito mga kasambreros. Parang meron silang Pink Peso Summer Sale para sa Oxycure mga kasambreros. So piso lang no, buy one get another for Pink Peso Sale. So sa May 1 hanggang 28 lamang ang promo na ito mga kasambreros. So makabili nga nito para maging kamukha ko rin si Alden Richards. Charing! Hindi, dinadala lang po kayo mga kasambreros.
And then, next item natin ito, ang kulit dito mga kasubreros, yung story ni Pops Alden ng kanyang mga sleepers. Sabi niya, best recovery sleepers, basics.ph. So, pati yung sleepers, may brand na rin mga kasambreros, no? Sa amin dito, ukay-ukay lang, okay na. Then, 70 pesos, no? 50 pesos ang isang pares. And then, ito, may day din siya nag-story ng Colnago. Kulay yellow naman. Palagay ko hindi kanya to kasi kulay puti yung sa kanya, yung kanyang Colnago, mga kasambreros. So, Shintaro Valdez, no? Siya yata may-ari nito ng bike na kanyang in-story sa kanyang Instagram, mga kasambreros. And then ito na yung kakulitan ni Pops Alden, mga so sobrang hindi ko alam kung ano, talagang sobrang kulit ito. Kasama dito si sino ba to, mga dancer din dito sila, mga kasambreros si Emilio Daes ba ito? Parang si Emilio Daes ito, mga kasambreros. Tapos yung isa ay hindi ko kilala, pero sobrang kulit nila, mga kasambreros. Tapos niya po, parang hindi siya, pero yun po nagkukulit. And then pati si Sir Ding Dong dito, may record din nung parang, tsaka si Wendell Ramos. Parang walang kukulit nila. Yung trend na ginawa ng isang Korean actor, mga kasambreros, tas ginaya nila. Walang kukulit lang ng inyong mga daddies, mga kasambreros. Alright, so naman po sa ating katin items, sana po ipapakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, mga kasambreros, ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Hiningahan ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, and for correction, and for the training in righteousness. Ang verse na ito, mga kasambreros, no, unang-una sa lahat ay pag hiningahan ng Diyos, nagkakaroon ng buhay. Okay? Yung ating buhay, tayo mga mortal, mga kasambreros, hiningahan tayo ng Diyos sa Book of Genesis, kung kaya nagkaroon tayo ng buhay. Kapag tayo ay nanatiling putik or clay, mga kasambreros, or mud or dust, ay wala po tayong buhay. Kung kaya any single thing, kapag hiningahan ng Diyos, expect na nagkakaroon ng buhay at magkakaroon ng buhay, mga kasambreros. And ang verse na ito ay powerful reminder sa atin ng divine origin and profound significance ng scriptures. Ang scriptures po yung Holy Bible natin, mga kasambreros, no, na compiled na mga pinagtagpi-tagpi na mga sources ng prophets, mga kasambreros, na written by prophets and samista, mga kasambreros, and the wisest men, including King Solomon, mga kasambreros. So parang ginamit sila ng Panginoon kasi maraming tao na tao na naman gumawa ng Biblia, tao naman, so hindi siya reliable. Ang sagot dyan, mga kasambreros, imagine nyo kapag si Lord mismo ang gumawa ng Bible, sa tingin nyo mababasa natin? Sa tingin nyo maiintindihan natin? Sa tingin nyo madadala? Kasi di ba sa time ni Moises, yung kamay ng Panginoon is lightning, kidlat, kung kaya bato ang kanyang sinulatan, mga kasambreros. So imagine nyo, kapag yung Biblia natin ay si Lord mismo, siya mismo ang gumawa at saka nag-ukit, mga kasambreros, paningin nyo, sa tingin ninyo ay sa level ng tao, kaya natin buhatin from time to time yung Biblia, mga kasambreros, nagpupunta ka sa simbahan, tapos yung Biblia mo, bato, di ba? So, yun po, parang ginawa na ng Diyos ang lahat-lahat para ibinaba na niya ang kanyang sarili, no? Jesus Christ, binaba niya ang kanyang sarili para sa atin. He humbled Himself even to the point of death para tayo po ay maabot, no? Para tayo po ay reach out, mga kasambreros, and masalba sa total destruction and total condemnation sa eternal fire sa impyerno. So yun po, no, dapat maintindihan natin na ang Biblia ginawa man ng tao pero guided by the Holy Spirit po sila. Sila po ay approved and di ba, lahat ng happenings, lalong lalo kapag para sa Panginoon ay inapprove, inallow niya talaga, and guided by the Holy Spirit, mga kasambreros, as simple as that. So it emphasizes the belief that every word in the Bible is inspired by God Himself, making it a valuable guide for our lives. So, valuable guide. Napaka babaw lang nito na words, mga kasambreros, pero pag hinimay-himay natin, valuable. Kasi dito ko na realize sa probinsya na ang tao pala, kapag walang proper guide, kapag walang tamang desisyon, tamang instruction, kagaya sa Biblia, mga kasambreros, padalos-dalos sila ng plano, padalos-dalos sila ng desisyon. So in the end ay, di ba, yung
pag ang tao nagmamadali ay parating nagkakamali. Parang titisod, no? Pag nagmamadali ka, madali kang natitisod. So parang ganun mga so, sa desisyon ng buhay. And especially kapag walang guide ng mga sombreros, lalong-lalo na po yung Proverbs, no? Yung Psalms mga sombreros, Ecclesiastes, and yung entire Bible. We as teachers and followers of Christ can draw upon the teachings contained in the Bible to impart wisdom, correction, and guidance to those around us. So, ganito mga sombreros, magagamit natin kasi ako, no, talagang nagtuturo tayo ng salita ng Diyos. So, nagagamit talaga natin ito, no, para magbahagi ng kaalaman, wisdom, ng correction, ng guidance. Kasi, kung tayo po ay nagtuturo, tayo rin mismo ang unang tinuturuan ng Biblia, no? Tapos tayo rin ang unang natututo. And then saka lang natin maipapasa ito kapag natutunan natin from ourselves first. Kagaya ng mga teachers, no, na sa school, bago nila ibahagi or i-share yung wisdom, yung kaalaman, yung lesson nila sa mga estudyante, ay pinag-aaralan muna nila. So sila mismo ang unang natututo. Through this divine inspiration, the scriptures serve as a tool for educating others, pointing out areas of improvement, correcting misconceptions, and nurturing a life lived in accordance with God's righteousness. So, napakahalaga talaga nito mga sombreros, no? Ako, practical talaga. Practical ko talaga at saka literal na masabi na napakahalaga talaga na merong guidance ang isang tao, no, lalong-lalo na po kung magkakaroon sila ng ultimate at saka most divine and highly recommended na book, that is the Holy Bible, the greatest selling and the greatest best-selling book of all time. No, ulit ako. No, the greatest and best-selling book of all time, mga kasres, ang Biblia. So the scriptures invite us to consider the transformative power of these words as we reflect on them in our own lives. How do we approach the Bible in our journey of faith? So, paano natin na-approach, mga kasres? Yung iba kasi, pabasa-basa ka pa ng Biblia, pabanal-banal ka pa, makasalanan ka naman. Kaya nga tayo nagbabasa ng Biblia kasi makasalanan tayo. Kapag perfecto ka na, no, kapag banal ka na at saka wala ka na talagang kasalanan, sukdulan na ang iyong pagkabanal, huwag ka na magbasa ng Biblia. No? Pero, meron kasi mga tao na hipokrito. No, sorry po sa term. Alam nila na mali, tapos po ito yung ginagawa, tapos magbabasa pa rin sila, parang ganun mga stress, no? Alam nilang mali, so they repeat the same sin. Basa kanilang buhay mga stress, and that's very dangerous. So we embrace the richness of God's word, allowing it to shape and mold us as we strive to live in righteousness. Strive to live mga stress, no? Kailangan pagsikapan natin. Hindi lamang ito, kumbaga parang kabuti na kusa na lang lilitaw at saka pagkaumagahan ay wala na. So, following Christ is a lifetime commitment, but as we live mga kasombreros according sa kanyang will, according sa kanyang plano, according sa pananampalatayang binigay niya sa atin, as we read the scripture na breathed by the Spirit of God, mga kasombreros, ay magagamit natin. Kasi ito, hindi lamang siya para sa mga teachers sa church, mga kasombreros. Dito ko talaga nakita na, at saka napatunayan na sa ating pamilya, dapat na i-apply po natin ito. No, na-apply po natin ito. And hindi kasi napakaganda na merong napakaganda at saka napaka-blessed pala mga kasmers na mga pamilya na merong nagtuturo ng banal na salita sa kanilang pamilya, like pastor for example, like a preacher for example, like evangelist for example, like prophet, and so on. So kahit na tayo ordinaryong tao, sometimes you don't need a position para magturo at saka mag-share ng Bible study sa ating pamilya. Kasi sa family talaga dapat nahuhubog. Kasi dito tayo na tumitira, dito tayo nabubuhay araw-araw sa ating loob ng tahanan. So, yung scripture dapat din ay buhay na buhay sa ating tahanan, no, mga kasamers. Think of scriptures as the ultimate guidebook, okay, in your life's journey. Just like a project manual at work or a family cookbook, it provides crucial instructions and wisdom. So, parang ikaw mahilig ka sa luto, di ba? So, meron siyang guide na cookbook, mga kasamers. Kapag nasa proyekto or nasa kumpanya ka, for example, you have manuals. So, isipin natin na yung Bible po is yung pinaka-crucial sa lahat ng crucial, pinaka-vital, pinaka-importante sa lahat ng guidebook na pwede nating gamitin araw-araw, mga kasombreros. Alright, so naman po in the meantime, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next evening po mga kasombreros, yan pa, alam po, I love you.